Matayog man ang katayuan sa buhay at kilalang pamilya ang mayroon si Mike, sapat na nga ba ito upang tanggapin siya ng babaeng pinakamamahal niya? Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na muli ay paglalaruan ang ating mga emosyon at tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang ganda-ganda niyo po talaga, ma'am. Wala pong halong biro, pero kayo po talaga ang pinakamagandang bride na nakita ko sa lahat ng mga brides na minsan ko nang nabihisan. Anong baklang makeup artist naman ni Agatha na kasalukuyang nilalagyan ng lipstick ang kanyang mga labi. Simple at tipid na ngiti lamang ang itinugon ng 23 anyos na dalaga sa papuri nito. Wala siyang pakialam kung nagsisinungaling ito o nagsasabi ng totoo. Tiningnan niyang mabuti ang sarili sa salamin. Walang mali sa kanyang makeup, ang elegante pa nga nito. She is Agatha Diaz. Oh no, Agatha Diaz Monte Carlo na pala siya simula sa araw na ito. Matapos siyang maayusan ay inihatid na siya sa simbahan kung saan ang venue ng mismong wedding ceremony. Katulad ng ibang bride ay naglalakad din siya sa aisles at tuluyang ipinagkaloob siya ng kanyang ina sa kamay ng kanyang groom. Ina dahil pumanaw na ang kanyang ama, 4 na buwan na ang nakakaraan. Do you, Mike Monte Carlo, accept Agatha Diaz to be your lawfully wedded wife, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and health, to love, to cherish, this day forward, until death do us part? Tanong ng pare sa kanyang mapapangasawa. I do. Dinig niya masiglang sagot naman ng lalaki. Alam niyang maligaya ito sa mga oras na ito, dahil sa wakas ay makukuha na nito ang gusto nito. Bumaling naman sa kanya ang pare. Do you, Agatha Diaz, accept Mike Monte Carlo to be your lawfully wedded husband, for better or for worse, for richer and poorer, in sickness and health, to love and to cherish, from this day forward, until death do us part? Bumara ang kanyang lalamunan at tumulo ang kanyang mga luha. 2 salita lamang na I do ang kailangang marinig ng paring, ngunit parang napakahirap na bigkasin para sa kanya. Sa katunayan nga, naglalakad pa lang siya kanina sa aisles ay gusto na niyang umiyak at magwala sa sama ng loob. Life is just so unfair. Yung ibang mga babae, pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman kapag ikinakasal. Pero siya ay lungkot at sakit ang nararamdaman ngayon. Yung iba ay naluluha dahil sa saya, samantalang siya ay naluluha dahil napipilitan lang siya sa kasalang ito. Miss Agatha, nag-aalalang salita naman ng pari sa kanya. Tiningnan lamang niya ito habang tuloy-tuloy sa paglandas ang kanyang mga luha. Hinihiling niya na ito na sana mismo ang makahalata na ayaw talaga niya magpakasal at ito na rin mismo ang magtapos ng seremonya ngayon din mismo. Ngunit tila hindi nabasa ng pari ang kanyang hinaing at nagpatuloy ito sa paghihintay ng sagot mula sa kanya. Unti-unti na ring nagkakaroon ng mga bulong-bulungan sa loob ng simbahan dahil sa inaasal niya ngayon. Tiningnan niya sa unahan na upuan ang kanyang ina. Nakaiwas ito ng tingin at umiiyak din. At ang kanyang kapatid naman na si Betty, na 1 taon lang ang lamang niya sa edad, ay nakatingin sa kanya na may tensyon at kaba sa mga mata nito. Tiningnan naman niya sa kabilang banda ang angka ng mga Monte Carlo. Halos lahat ng mga tita ni Mike ay nakataas na ang kilay sa kanya at ang sama na ng tingin ng mga pinsan nito sa kanya habang nagbubulong-bulungan. Ang ama at ina naman ng lalaki ay ang sakit na rin ang pagkakatitig sa kanya kaya napaiwas siya. Agatha, marahang pukaw naman sa kanya ni Mike. Tapos ay tinapik siya nito sa balikat. Huminga muna siya ng malalim bago tuluyang magsalita sa pare. I do. Nakita niya ang pagbuntong hininga ng lalaking katabi niya. Ganoon na rin ang mga taong nasa loob ng simbahan.
Huli na upang gumawa pa siya ng eksena at tumakbo pa palayo na tiyak magpapahiya sa kanyang ina at kapatid. Tapos ay makakatikim ng singhal at insulto ang mga ito sa pamilyang Monte Carlo. Iyon pa naman ang iniiwasan niya mangyari. Ayos lang sana kung siya lang ang sasalo ng lahat ng masasakit na salita. Ngunit hindi, dahil alam niyang madadamay at madadamay ang mga taong pinoprotektahan niya. With the power vested upon me, I now pronounce you husband and wife. Congratulations, Mr. and Mrs. Monte Carlo. You may now kiss the bride. Masayang deklara naman ng pari sa kanila. Humarap si Mike sa kanya at ang tamis ng ngiti nito habang itinataas ang kanyang belo. Unti-unti nitong inilapit ang mukha sa kanyang mukha at pinahid pa nito ang mga luha niya. Nang tangkain nitong tuluyang idikit ang labi nito sa kanyang labi, ay tuluyang siyang umiwas. Kahit pa asawa na niya ito, hindi niya kayang magpahalik sa lalaking hindi naman niya mahal. Nakita niya ang biglang pagpalis ng ngiti sa labi ng lalaki at ang lungkot sa mga mata nito. Wala siyang pakialam. Hindi siya masaya sa kasalang ito, kaya wala rin itong karapatan para maging masaya kahit na legal na pag-aari na siya nito. Pumalakpak naman ang kanyang kapatid upang anyayahan ang iba na pumalakpak na rin at mawala na ang tensyon, kaya kahit yung ibang mga napipilitan ay pumalakpak na rin. Ganoon din ang pare. Nang matapos ang seremonya sa simbahan, dumiretso sila sa mansyon ng mga Monte Carlo para sa reception. Hindi na siya nag-imbita ng mga kakilala at kaibigan, kaya ang tanging dala lamang niya ay ang mami niya at ang kanyang kapatid. Halos lahat ng mga narito ngayon ay galing sa angka ng asawa niya, mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng mga magulang nito, mga kaibigan at kakilala rin ito. Yung iba naman ay schoolmate nila noon sa university na pinapasukan nila sa kolehiyo. Congrats, Agatha. Finally, nagkatuluyan din kayo ng pinsan ko. Masayang sabad bigla sa kanya ni Chelsea, isa sa mga pinsan ni Mike. Sa lahat ng mga babaeng pinsan ng kanyang asawa, ay itong si Chelsea lamang ang malapit at nakikipagkaibigan sa kanya. Mabait ito sa kanya kahit papaano ay kaklose na niya ito. Di pa lamang nung mga college pa sila, mahilig na itong manukso sa kanila ni Mike dahil classmates sila ng huli at mag-best friend. Yes, she and Mike used to be best friend before. Ngunit nagbago ang lahat nang malaman niyang ipapakasal siya dito. Dumaan si Robert ni isa rin sa mga pinsan ni Mike. Sa kamasayang binati siya. Congrats and welcome to the family Monte Carlo. Sumunod ng dumaan at bumati sa kanya ang iba pang mga lalaking pinsan ng kanyang asawa at masasabi niyang wala siyang kaso sa mga iyon dahil cool halos lahat at mababait sa kanya. Ang daling pakisamahan, iyon naman ang ipinagkaiba ng halos lahat ng mga Monte Carlo girls dahil snob at maldita ang mga babae, maliban na lamang kay Chelsea. Tara na, Agatha. Nagmumukmuk ka lang kasi sa tabi dito. You know, you should enjoy because this is your day. Pagyaya pa sa kanya sa huli. Umiling naman siya. Sige, mamaya na lang ako. Hay nako, lunar ka talaga. Gusto mong laging nagmumukmuk lang sa tabi at parang hindi ka malang nababagot? Nag-cross arms pa ito sa kanya. Tama naman si Chelsea, nak. Araw mo ito kaya dapat nag-i-enjoy ka at hindi itong nagmumukmuk ka kasama namin. Bigla ay salita ng kanyang ina. Totoo naman kasi ito. Imbes na mag-enjoy siya, maglibot-libot, mag-entertain ng mga bisita na narito at tahimik na nakaupo lang sa tabi ng mami niya at ng kapatid niya. Dahil hindi naman talaga niya gusto ito. Kapag may dumaraan para bumati sa mga bisita, ay simpleng ngiti at thank you lamang ang itinutugon niya. Kitams, agree si tita sa akin. Sana kasi, nag-imbita ka rin dito ng mga kakilala at mga kaibigan mo para hindi ka na-o-offend sa sarili mong wedding celebration. Natural hindi yan magdadala ng mga kaibigan niya dito dahil ikinahihiya niya si Mike. Ikinahihiya niya ang pinsan natin. Bigla ay malditang sagot naman nang napadaang si Karen Monte Carlo. Karen,
Saway kaagad ni Chelsea sa pinsan. Imbes na pumatol at dumepensa, ay pinili na lamang niyang yumuko at manahimik. Tama naman kasi si Karen. What, Chelsea? Totoo naman ah. Huwag mo ngang dinedepensa ng babaeng yan. Anang huli at inirapan siya, sabay tuluyang iniwan sila. Pagpasensyahan niyo na ang pinsan kong yun ha. Pasensya na sa'yo, Agatha. Nahihiyang wika naman ni Chelsea sa kanila ng ina at kapatid niya. Nakakaintinding tumango siya. Naiintindihan ko. Hinawakan bigla ng mami niya ang kanyang kamay at nang tingnan niya ito, ay gumuguhit ang pag-alala sa mga mata nito. Marahan naman siyang ngumiti sa kanyang ina para ipakita dito na wala itong dapat na ipag-alala dahil ayos lang siya. Kahit hindi siya maayos ay dapat pa rin niyang piliting ipakitang maayos lang siya dahil ayaw na niyang mapag-alala pa ng husto ang mahal niyang pamilya. Sapat nang siya lamang itong mag-isang nagdurusa sa suliraning iniwan ng namayapang ama at huwag na ang kanyang ina at kapatid. Bigla namang napadapo ang tingin niya sa kinaroroonan ni Mike. Nakasandal ito sa isang stool habang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan at pinsan nito. Magiliw ang ngiti nito na tila may ikinukwento. Tila napansin naman itong nakatingin siya kaya't napatingin din ito sa kanya. Ang ganda pa rin ng ngiti nito. Hindi niya maipagkakailang gwapo talaga si Mike, lalo pa sa suot nito ngayong kulay na gray suit. Matangkad at tamang-tama ang pangangatawan, pati na ang kulay ng balat. Malinis ang haircut nito at malinis ang mukha nito. Walang balbas, kay amo pa rin ang hitsura nito. Hindi tulad ng ibang mga lalaking pinsan nito na may kaangasan at suwabe. Iniwas niya ang tingin dito dahil alam niyang hindi niya kayang suklian kahit tipid man lang ng ngiti ito. Agatha iha, alam kong mabigat para sa iyo ang naging desisyon mong ito. Pero alam kong sa paglipas ng panahon, magagawa mo ring matanggap ang lahat. Mahal na mahal ka ng anak ko. Kaya naman ngayong kasal na kayo, ingatan mo sana si Mike para sa akin. Masuyong habili ng ina ng kanyang asawa nang sa wakas ay natapos ang reception at naghahanda na silang mag-asawa na umuwi sa sarili nilang bahay. Sinadya talaga ni Mike na bumili ng sarili nilang bahay dahil bukod sa alam nitong ayaw niyang tumira kasama nito rito sa puder ng mga magulang nito, ay nais din daw nitong bumukod silang mag-asawa ng sarili nilang pamilya. Kimis siyang umiti sa ginang, saka tumango siya. Gagawin ko po. I try but I can't promise. Nais sana niyang isatinig iyon. You are now a Monte Carlo. Kaya wag ka sanang gagawa ng kasaysayan na makakasira sa reputasyon ng pinakaiingatang pangalan ng pamilya at angka na ito. Just saying, iha. Nakangiti ngunit may banta naman ang ama ng asawa niya. Opo, tanging sagot lang niya habang nakayuko siya. Tinampik siya nito sa balikat. Good. Nang tuluyang nagpaalam ang kanyang mami at ang kanyang kapatid para umuwi na rin, ay halos ayaw pa niyang bitawan ang kamay ng ina. Kaya nakita niyang maluha-luha rin ito nang tuluyan siyang bitawan. Ma'am, I love you. Bibisitahin niyo po sana ako palagi sa bahay kapag may oras kayo. Pahabol niya habang palabas na ang dalawa sa gate. Muling humarap ang ina niya at marahang umiti sa kanya. We will, anak. We love you too. Beth, huwag mong pababayaan si Mami ha. Wala na ako sa bahay natin. Simula ngayon kaya alagaan mo siya lagi. Pati na rin ang sarili mo. Mahal na mahal ko kayo. Don't worry, Ate Agatha. Akong bahala sa amin ni Mami. Lagi ka namin bibisitahin kapag may oras kami. I love you too, ate. Lingon sa kanya ni Betty. Kumaway siya hanggang sa tuluyang makasakay ang mga ito sa taxi pa uwi. Naiwan naman siya maluha-luha ulit. Pakiramdam niya'y nag-iisa na talaga siya ngayon. Let's go home. Nagulat siya sa baritono ngunit malambing na tinig naman ni Mike na nagsalita sa kanyang tabi at marahang hinawakan ng isang kamay niya. Tiningnan naman niya ito. Magaan ang ngiti nito at kay amo talaga ng mukha nito.
Tipong pagkakatiwalaan at mamahalin talaga ng isang babae. Mapagkakatiwalaan? That's bullshit. He took an advantage to you, to get you, ng mga panahong gipit na gipit ka at sobrang gipit sa isang mahirap at masakit na sitwasyon. Singhal bigla ng kanyang utak. Hindi basehan ang mukha ng isang tao upang masabing mabait ito o masama. Kahit minsan, may mga tao talagang mukhang kay amo at hindi nakakabasag pinggan. Pero ang totoo ay masama pa sa masama ang mga halang sa bituka. Unfortunately, si Mike ay isang example dito. Binawi niya ang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki. Okay, iyon lamang at nauna na siyang naglakad. Nang tuluyang makauwi sa bahay nila, wala siyang ginawa kundi maupo lamang sa sala at panoorin si Mike sa pagbubuhat ng mga gamit at maleta nilang dalawa. O saan mo dadalhin yung mga gamit ko? Nakataas kilay niyang tanong dito nang makitang dadalhin na nito ang kanyang maleta sa itaas. 2 palapag ang bahay na ito at malaki. Kita niya ang mga nakahilerang kwarto sa ground floor at 3 kwarto lamang sa second floor. Yari sa tiles at interior ng mga bahay. Magarbo ngunit hindi kasing garbo na mansyon ng mga magulang ni Mike. Sa master's bedroom, Agatha. Why? Inosenteng tanong naman ito. Master's bedroom? Yung kwarto kung saan mo rin dinala yung mga gamit mo? Exactly, Han. Sarkastiko siyang natawa. At sino naman nagsabi sa yung papayag akong matulog at makasama ka sa iisang kwarto at iisang kama lang? Unti-unting napawi ang magiliw nitong ngiti dahil sa mensahe na nais ipahiwatig ng bawat salita niya. Sa pagkakaalam ko kasi, kasal at pagtira lang sa iisang bubong kasama ka ang kontratang pinirmahan ko at hindi nakasali roon ang matutulog ako sa iisang kwarto at kasama ka. Hindi ito nakapagsalita. Namungay lamang ang mga mata at nalungkot ng husto. Sa isang guest room mo nalang ihatid ang mga gamit ko at doon na din ako tutuloy. Excuse me. Malamig pa sa yelo niyang sabi at tumuloy na nga siya sa isang guest room doon sa itaas sa tabi mismo ng master's bedroom. Nakita naman niya ang pagbuntong hininga nito sa kinatatayuan kung saan niya iniwan at wala ring nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Napangiti naman siya. This is it. Wala na itong atrasan. Simula ng tuluyang kalbaryo at impyerno sa kanyang buhay sa mga kamay ng lalaking hindi niya mahal. Well, of course, hindi naman niya hahayaang mag-isa lang siya ang magdusa at mahirapan sa buhay may asawa. Pinili ng isang Mike Montecarlo ang itulak siya sa impyerno. Kaya isasama rin niya ito roon. That's for sure.